Tayo po ngayon ay dadako po sa pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. Nakabase po tayo sa pattern ng Heidelberg Catechism at gaya po ng pinapaliwanag natin dito. Ang Heidelberg Catechism ay isang napakahalagang dokumento ng Reformation at talaga pong ang content po niya ay pagtuturo. No? So pag tinignan niyo siya, pwede siyang kabisaduhin, question and answer siya. At tulong siya para kapag may nagtanong, ay meron tayong maisasagot kagad sa mga tanong na yon. Doctrinal siya, teaching siya, at doon natin binabase ang bawat araw ng Panginoon na pag-aaral natin during second service. So, atin pong titignan ngayon ang araw ng Panginoon sa Lord's Day 21 ng Heidelberg Catechism. By the way, bago po tayo pumunta doon, ay binigyan ko po ng title ang ating pong pag-aaral, Sanctified Saints in the Body of Christ. Sanctified Saints in the Body of Christ. At yung tema ay makikita nyo po kung meron po kayong mga programa. So ito po yung nakabase doon sa Catechism. The Holy Catholic Church, the Communion of Saints, and the Forgiveness of Sins. So nakabase siya doon sa Heidelberg Catechism, but at the same time, nakabase din siya, makikita niyo siya sa Apostles' Creed. And makikita niyo din siya doon sa Nicene Creed na binasa natin kanina. Bago po natin basahin din ang ating katekismo, gusto ko pong basahin po muna ang 1 Corinthians chapter 1, verses 1 to 3. 1 Corinthians chapter 1, verses 1 to 3. Ito po ang sinasabi. Mula kay Pablo na tinawag ayon sa kalooban ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus, at mula kay Sostenes na ating kapatid, para sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa mga tinawag upang maging kabilang sa sambayanan ng Diyos, sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus, gayon din sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ni Jesucristo na Panginoon nating lahat. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Jesucristo. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Panginoon, kami po muli ay lumalapit po sa inyong harapan, nagpapakumbaba, at nauunawaan namin na ang aming pong karunungan ay limitado at hindi po namin kailanman maaarok ang lalim po at ang lawak ng inyo pong karunungan. At sa kabila nun, kami pa rin po ay nagpapasalamat dahil kayo po ang Diyos na matalino na siya pong nagpakita po ng pangunawa at pag-intindi at pagmamalasakit po sa amin. Panginoon, sa amin pong pag-aaral ng inyong salita, tulungan niyo po kami na umayon lamang po sa kung ano po ang inyo pong ni-reveal sa amin sa inyo pong salita. At nawa, Panginoon, ay talagang mapag-aralan namin ang inyo pong iglesia ng tama at nakalulugod sa inyong harapan upang kami ay mag-practice ng aming pagiging Kristiyano sa inyong iglesia sa tamang kaparaanan din na nagbibigay ng luwalhati sa inyo pong pangalan. Panginoon, ganun din po sa akin po na inyo pong tagapagsalita. Nawa po ay turuan niyo po ako habang ako po ay nagsasalita dahil ako din po ay limitado sa karunungan. Ngunit dahil po sa banal na Espiritu, alam po po, Panginoon, na ang mensahe po na lalabas po sa aking bibig, na darating po sa tainga at puso ng aking po mga kapatid, ay makakatulong po para po sa aming pong paglagong spiritual. Samahan niyo po kami, Panginoon, kayo pong patuloy na may taas. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay babasahin po natin ang Heidelberg Catechism, Lord's Day 21. Meron po siyang 3 tanong at 3 sagot din. So babasahin ko po yung Tagalog. Sa tanong number 54, ano ang iyong pananalig tungkol sa ang banal na katolikong iglesia? Ang sagot, ako ay sumasampalataya na ang anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang espiritu at salita mula sa lahat ng saling lahi ng tao, mula sa pasimula ng sanlibutan hanggang sa wakas,
titipunin, ipagtatanggol at iingatan at para sa kanyang sarili ang kapisanan ng mga hinirang para sa walang hanggang buhay at nagkakaisa sa tunay na pananampalataya sa kalipunang ito, ako at laging nabubuhay na kasapi. Haba, no? So, challenge po yan para kabisaduhin. Sa number 55, ito po ang tanong. Ano ang iyong pagkaunawa sa kapisanan ng mga banal? Sagot, una, ang mga tanging mananampalataya at lahat ng mga kasapi ng kapisanan, lahat ay kabahagi ni Kristo at sa lahat ng kanyang kayamanan at mga kaloob. Ikalawa, na katungkulan ng bawat kasapi na laging handang gamitin ang mga kaloob at ikagagalak ang paglilingkod at ikauunlad ng bawat kasapi. Dito po malinaw na ang bawat isa po sa atin ay parte po ng iglesia at hindi po tayo dapat walang pagpapahalaga sa bawat isa sa buong iglesia. Kundi tayong lahat ay parte ng katawan ni Kristo. Sa tanong 56, ano ang iyong paniniwala tungkol sa kapatawaran ng mga kasalanan? Ang sagot, ako ay sumasampalataya sa Diyos dahil si Kristo ang namagitan na wala siyang laban sa aking mga kasalanan ni sa kalikasan kong kasalanan, gayunpaman ay kailangang makipagbuno laban sa lahat ng aking buhay. Higit pa ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa akin, ang katuwiran ni Kristo na mapalaya ako mula sa kartulan magpakailanman. And napakaganda po ng winiwika po ng Heidelberg Catechism. Ito pong section ng Catechism ay nahati po sa tatlong realities ng pananampalataya nating mga Kristiyano. Ito po yung tema na binabanggit natin kanina, yung Holy Catholic Church. Mamaya, linawin natin kung ano pong ibig sabihin nun. Yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Bakit siya mahalaga? At yung buhay na walang hanggan. So ito pong aaralin natin ay hindi lang to doctrinal checkbox na para bang pag naintindihan natin ay check at tama tong paniniwala natin. Ang tinitignan natin ngayon, yung pinaka-essence, kung ano ang ibig sabihin na maging kabilang sa katawan ni Kristo. So, dapat malinaw kasi sa atin yon. Hindi pwede nating sabihin na tayo ay Kristiyano, pero hindi ako kabilang o hindi ako miyembro ng katawan ni Kristo. Merong mga nagsasabi na pwede silang maging Kristiyano na mag-isa sa bahay at mag-aaral na lang sila ng Biblia sa sarili nila. Sa ganun pong paliwanag, ibig sabihin lang po nun, hindi pa talaga sila nag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi kapag inaral natin ang salita ng Diyos, matutuklasan natin na mahalaga pala sa Panginoong Jesucristo na ang bawat isa sa kanyang mga niligtas ay mapabilang sa isang iglesia. At mamaya makikita natin kung ano ba yung kahalagahan ng pakikibilang sa isang iglesia. Ang pinakapunto lamang po o ideya ng ating pag-aaral, si Kristo ay nagtitipon ng kanyang lipi para sa kanyang sarili. Kaya't ang kanyang iglesia ay pinapabanal at iniingatan para sa kanya. Ulitin ko po ito po yung pinaka-ideya ng ating pong pag-aaral. Si Kristo ay nagtitipon ng isang bayan o ng isang lipi para sa kanyang sarili. Kaya't ang kanyang iglesia ay pinapabanal at iniingatan para kanino? Para pa rin sa kanya. So, dalawa lang naman po yung titignan natin. At kung meron po kayong programa, kung meron po kayong mga bulletin, nandiyan po yung points po natin. Yung una po, the glorious unity in the living body. And yung pangalawa, the gracious fellowship of the sanctified saints. So sa una po, the glorious unity in the living body. Ang tanong, bakit siya glorious? Bakit siya maluwalhati? Ang pinakasimpleng sagot ay dahil si Kristo na siya pong ulo ng kanyang iglesia ay nabubuhay magpakailanman, siya ay luwalhati
Kaya naman, ang kanyang katawan ay mabubuhay magpakailanman at talagang maluluwalhati. So, hindi kasi pwedeng sabihin natin na si Kristo ay buhay magpakailanman pero ang iglesia ay mamamatay din. Imposible na buhay yung ulo pero yung katawan ay patay. Kung buhay si Kristo na siyang puno ng kanyang iglesia, ibig sabihin ang iglesia ay mabubuhay magpakailanman. Ganun din naman, kung si Kristo ay luwalhati, ang kanyang iglesia ay luwalhati. Hindi dahil sa merong characters ang iglesia na kaya niyang iluwalhati ang sarili niya, kundi dahil ang puno ng iglesia ay maluwalhati. Ngayon, linawin lang natin yung terminologies natin dito. Sa Old Testament, alam niyo yung Book of Ecclesiastes, tama? Yung Ecclesiastes, isa sa tanong doon, bakit Ecclesiastes yung pangalan niya? Napatanong na ba kayo doon sa gano'n? Obviously, yung Ecclesiastes ay galing sa Greek word din na ecclesia. Pero bakit siya papangalanan ng Greek word kung yung Lumang Tipan ay naisulat sa Hebrew? Kasi, kung papansin niyo sa Tagalog, ang tawag sa Ecclesiastes ay mangangaral. Bakit parang iba yata doon sa translation? Ang Ecclesiastes ay patungkol sa iglesia, ang mangangaral ay patungkol sa pagtuturo. Kasi po, ang Ecclesiastes ay patungkol doon mismo sa nagtuturo. Ngayon, papaliwanag ko po kung bakit. Sa Hebrew, ang original na meaning or original na pangalan ng Ecclesiastes ay Kohelet. Ang Kohelet, ang ibig sabihin lang po nun ay pag-gather ng assembly. Yung assembly sa New Testament, pag-gather ay ecclesia. Kaya siya pinangalan ng Ecclesiastes. Yung kahal na pinagmulan ng Kohelet, ang ibig sabihin lang nun ay assembly. So every time na mag-gather yung Israel, ang tawag doon ay kahal, assembly. Doon din galing yung isang denomination na Assembly of God. Hindi galing doon sa Israel, kundi sa pangalan mismo. Ngayon, meron na silang idea before regarding sa pangalan ng mga specific group na nag-gather. Kahal. Again, pagdating sa New Testament, ito yung ecclesia. Ang ecclesia ay dito rin yung galing yung salita nating iglesia. Kaya naman, iglesia ni Kristo, ay yung maling turong yun, hindi naman yun yung pangalan talaga na kailangan maging pangalan ng isang iglesia. Pero malinaw, ang ecclesia ay galing doon sa iglesia. Ngayon, sa mga lumang panahon, sa tuwing magkakaroon ng concern yung isang city, papatawag ang lahat ng mga pinili para pag-usapan yung concern. At ang tawag doon sa assembly na yon ay ecclesia. And again, yung mga tinawag, sila yung mga pinili, tawag sa na called out ones, at nag-gather sila. So, ibig sabihin nito, gustuin man natin na panindigan na yung ecclesia ay isang theological advantage para sa ating mga Calvinists na naniniwala na merong pinili ang Diyos lamang. Ang original na paggagamit sa ecclesia ay ginagamit na yan noon pa kahit bago pa dumating ang pinaka-iglesia ng ating Panginoong Diyos. Ang pagkakaiba lamang sa pagkatawag natin bilang ecclesia ay nakadepende yung pagkatawag natin doon sa tumatawag sa atin. Kaya siya kakaiba. Piling-pili yung mga tinawag. Ang tumawag sa atin ay ang Panginoong Jesucristo mismo, ang Diyos mismo. Kaya tayo tinawag na called out ones. But then again, pinapaliwanag ko po na yung term na ecclesia ay hindi siya unique para sa church lamang, kundi ito ay ginagamit ng lahat ng mga nag-gather ng mga grupo ng mga tao. Ang church mismo na word ay galing doon sa Greek word na matatagpuan nyo po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 20. Yung makikita niyo po doon, lords, yung may apostrophe S. Ibig sabihin may possession. Yung Greek word ay kuriakon, ang ibig sabihin po belonging to the Lord.
Yung Kuriakon, ito yung ginamit ng mga Germans, kasama sila Martin Luther, na translate na church. So, naririnig nyo na ba na eventually na-translate siya yung church to church. Doon galing yung pinaka-word natin na church. Kuriakon, belonging to the Lord. At mas specific ito. So, ibig sabihin nito, tayong church, hindi ito basta-basta lamang tinawag para mag-gather, kundi tayo ay kabilang sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Jesus. So again, technically, yung word na church, ibig sabihin ito, we belong to the Lord, and also we are gathered because of the Lord. Kaya mapapansin nyo sa katikisim natin, malinaw yung pagkakabanggit. Doon sa 54, diba, ang tanong, ano ang inyong pananalig tungkol sa ang banal na katolikong iglesia? Ang sabi doon, tatalo na lang ako doon sa gustong makita natin. Tinitipon, ipinagtatanggol at iniingatan para sa kanyang sarili. We belong to the Lord. Yun. Kaya ito yung binanggit ng ating katikisim. Gustong ipakita sa atin nila Zacarias Ursinus, yung nagsulat ng katikisim, na yung word natin na church ay kasama dito sa ating katekismo na nililinaw na tayo ay nasa Panginoon para sa kanyang sarili. So malinaw dito mga kapatid, kung ang iglesyang ito, ang church na to ay sa Panginoon, ibig sabihin lamang, walang tanong-tanong, ang iglesia ng ating Panginoon ay minomold niya according sa kanyang desire. According sa kung anong gusto niya maging itsura ng kanyang iglesia. Hindi according sa mga tao. Hindi ito man-made organization, kundi tayo ay tinawag ng Panginoon upang makita natin na tayo ay kabilang sa Kanya. Ito ay gawa ng anak ng Diyos. Itong church na to. Kaya sabi niya, I will build my ecclesia. I will build my church. At kung si Kristo ang puno ng iglesia, tayo ang katawan, ibig sabihin nito, meron siyang karapatan para gawin sa kanyang iglesia kung ano ang kanyang kagustuhan upang i-reflect kung sino talaga siya. Kung ang Diyos ay maluwalhati, ang iglesia dapat ay maluwalhati. Kung ang Diyos ay banal, ang iglesia ay dapat na banal. Kaya nakakalungkot sa maraming mga churches. Kung ano-ano ang mga ginagawa para mapaganda ang church. Hindi natin sinasabi na gawin natin makalat na lang yung church. Huwag natin pagandahin. Hindi po. Ang problema, kung yung desire ng isang church ay pagandahin ang kanyang iglesia para maka-attract ng mga tao. Samantalang makikita natin sa Biblia, ang nagpapa-attract sa mga tao ay hindi yung kagandahan ng facilities, though beneficial siya at malaking tulong, pero na-attract ang mga tao dahil doon sa pagbabahagi ng tunay na salita ng Diyos. Yung kasi yung kagutuman ng bawat kaluluwa. Yung kagutuman ng tunay na anak ng Diyos. Yung purity ng salita ng Diyos. Kaya di ba sa Belgic Confession, sa Article 29, sinasabi doon kung ano yung mga marks ng true church. Ang sabi doon, meron kailangan pure doctrine of the gospel or yung pure preaching of the gospel. Ibig sabihin, kailangan kung ano talaga ang sinasabi sa kanyang salita, yun ang ating inihayag. Hindi tayo nagdadagdag, hindi tayo nag-i-input ng sarili nating pangunawa, kundi yung pure doctrine ng gospel ay inihayag talaga natin. Kaya naman kung yung iglesyang ito ay hindi nagbabahagi ng pure doctrine of the gospel of the Lord Jesus Christ, eh di umalis na lang tayo. Pero kung itong iglesyang ito ay natagpuan natin na nagbabahagi ng tunay na salita ng Diyos, nararapat lamang na manatili tayo at nararapat lamang na ipag-imbita natin na pumunta dito upang mapakinggan ang mabuting salita ng Diyos. At hindi lamang yung pure doctrine of the gospel according sa Belgic Confession, kundi even yung pure administration ng mga sacraments. Ang alam ko, by June, tama po ba, Pastor Joby, magkakaroon tayo ng
Lord's Supper or by July? Sa July, magkakaroon tayo ng Lord's Supper. Marami sa mga church, at ako rin po ay magko-confess po sa inyo, during pandemic, marami pa rin ang nag-Lord's Supper. Good naman yung intention, kasi nga may online naman daw. Pero if we're going to understand kung ano yung pure administration of the sacraments, ang kailangan po talaga dyan ay yung pag-gather physically ng iglesia. Kaya nga po yung online church ay mali. Hindi po yung church. Ginamit lang yung word na church, pero hindi po yung church. Ang tunay na iglesia ay yung pag-gather na ganito. Yung recordings natin, it's for others' benefit. Pero tayo nang gather dito, ito po ang tunay na iglesia. At sa pag-gather ng iglesia, doon pwedeng gawin yung pure administration of the sacraments. Bakit? Meron tayong ordained minister, si Pastor Yobi. At by June, tama ba? By June nga. Ha? June. Magkakaroon tayo ng Lord's Supper dito. And of course, considering yung elements din na gagamitin. Hindi pwedeng kung ano lang yung gamitin natin na elements para sa sacraments. So, merong pure doctrine of the gospel, pati yung pure administration ng mga sacraments, kasama po doon yung baptism, pero sa ating Heidelberg Catechism, mapag-uusapan din natin yung mga sacraments na yon. Pati yung exercise ng church discipline. Sa church discipline, dito papasok yung membership, dito papasok yung mga restoration activity para sa bawat isang mga nagkakasala sa harapan ng Panginoon. So, kung ang isang iglesia ay hindi nag-exercise ng church discipline, walang proper membership, walang proper process, and walang proper na discipline, pati kung sino dapat yung mag-e-enact ng discipline, then questionable ang pagiging iglesia nun. Ayokong sabihin na hindi sila church. Pwede natin sabihin, according sa Westminster Confession of Faith, na sila ay mga erring, mga nagkakamali, at mga naglalaps ng mga church. At ang gusto natin mangyari sa kanila ay mag-repent talaga sa kanilang mga kasalanan at talagang i-apply sa kanilang iglesia ang tamang instruction ng ating Panginoon. So nakakalungkot na maraming mga church hindi kinoconsider itong mga marks na po according sa Belgian Confession, kundi gumagawa pa nga ng sarili nilang version ng kanilang iglesia. Marami pa nga nagkiklaim na independent church, no? Kaya nga ang design ng Maranatha ay makakonect sa isang church, sa isang presbytery, o sa isang synod. Bakit? Kasi ang iglesia ng ating Panginoon ay tinatag hindi para magkanya-kanya, kundi para magtulong-tulungan. Nakikita naman natin sa Bible, even yung concern nila Pablo regarding sa pagtutuli doon sa mga Gentiles, inabot pa nila doon sa council sa Jerusalem. Pinag-usapan yung issue at niresolba. Bakit? Mahalaga yung decision na meron doon sa wisdom na binibigay ng Panginoon doon sa kalipunan ng mga iglesia. Connectedness. Hindi pwedeng magkaroon ng independent church. Sabihin na natin na good intention naman sila sa kanilang pag-exist bilang independent. Pero nandoon pa rin yung risk na gawin nila ang church sa sarili nilang kaparaanan. We do not do that. Kaya tayo, mahawak tayo sa mga confessions natin. Kailan pa ba ginawa yung mga yan? 16th century. Westminster Confession, 17th century. Bakit tayo mahawak sa mga yon? Kasi ito yung pinagkasunduan ng lahat ng mga kapatiran natin sa pananampalataya ng mga unang panahon na panghahawakan ng iglesia na sinasabi ng Biblia. At tayo mismo ay umahawak din doon para ipakita na tayo ay ikaisa sa kanila. Hindi tayo humihiwalay. Ang mga iglesia humihiwalay doon sa mga historical documents, sa mga Reformed confessions, ay nandoon yung risk para gumawa sila ng mga kamalian sa kanilang mga pagsamba. Sipin nyo, saan sila nakakonek? Pwede lang sabihin, sa Bible. Pero ano nangyari? From the time na nagkaroon na ng canon ng Bible, hanggang sa time na nag-exist sila bilang independent church, saan napunta yung gantong gap?
Tayo, pinipilit natin kumonek doon sa historical tradition sa pamamagitan ng mga confessions na tinatag ng ating Panginoon. So, mahirap para sa isang iglesia na manatili kung wala yung mga marks na itong pagiging true church. So, yung iba, sinasabi, kaya nilang maging Kristiyano sa sarili nila, pero kung papakita natin yung checklist ng Belgian Confession, makikita ba nila na sa kanilang sarili na pananatili bilang Kristiyano, meron bang pure doctrine of the preaching of the gospel sa sarili nila? Masasabi ba nila na nagagawa nila na tama yung administration ng sacrament sa sarili nila? Masasabi ba nila na kaya nilang disiplinahin yung sarili nila? Imposibleng maganap yun sa isang solo leveling na Christian. Ang kaya lamang gumawa nun ay isang Kristiyano na nakabilang sa isang iglesia. Ang church ay pagmamayari ng Panginoon. Hindi natin pagmamayari. At ito yung maluwalhating pagtitipon ng bayan, ng lipi ng ating Panginoon. And of course, si Christ, ang ating Panginoong Jesucristo, hindi lamang siya naghihintay na sana mayroong maniwala sa akin doon sa aking mga binahagi sa aking salita. Kundi si Kristo mismo, He personally gathers and reserves a people para sa kanyang sarili. Siya mismo ang gumagawa noon. Kaya nga sinasabi natin pa ulit that the church belongs to the Lord. Yun mismo ang pinakaibig sabihin ng church. It belongs to the Lord. Kaya naman, dito rin tayo mapupunta sa pagiging Catholic ng Iglesia. Ano ang ibig sabihin ng Holy Catholic Church? Banal na Katolikong Iglesia. Ang Catholic, alam nyo naman na to, binabanggit na to ni Pastor Lobby, ang Catholic ay ibig sabihin ay universal. So tayo, local church, pero despite being a local church, we're part of a universal church. Again, holy ang church kasi ang tumawag sa atin ay holy. Catholic ang church dahil ang pag-gather ng Panginoong Jesucristo ay hindi lamang sa isang specific area, kundi sa bawat nations, sa bawat countries, sa buong mundo. Kaya kanina, ang pinag-pray natin, mga kapatid natin sa ibang mga bansa, kapatid natin sila, kahit hindi nila tayo kilala, kahit hindi natin sila kilala, kapatid natin sila sa pananampalataya, kasi sila man din ay merong kabilang doon sa mga churches sa ibang mga lugar. At dito rin, papasok yung issue, paano kung hindi reform? Kahit pinanghawakan natin, reform church tayo. Pero again, gaya po ng sinabi ko, maaring nagkakamali yung mga churches pa yun. Even yung mga independent churches. Ayoko man sabihin na tama yung mga ginagawa nila dahil talagang nagkakamali sila, pero kapatid pa rin natin sila sa pananampalataya. Ang dalangin natin sa mga churches na yon ay talagang makita nila kung ano yung sinasabi talaga sa salita ng Diyos na nilinaw doon din sa mga confessions sa pinanghahawakan natin. Kaya gusto natin, sila man din ay maging reform din balang araw. Pero until then, hindi natin pwedeng sabihin na hindi natin sila kapatid sa pananampalataya. Ang Maranatha, obviously, ay pinanghawakan, Heidelberg Catechism, Belgian Confession, Canons of Dort. Tawag natin, three forms of unity. Ang Calvary Reformed Evangelical Church na nasa Pasig, ang pinanghawakan ay Westminster Confession of Faith, Westminster Larger Catechism and Shorter Catechism. Magkaibang confession. Pero magkapatid pa rin sa pananampalataya. Bakit? Kasi ang panganay ay si Kristo. Kung ang Maranatha, ang panganay niya ay si Kristo, kinikilalang panganay si Kristo, ang Calvary, kinikilalang panganay si Kristo, magkakapatid ay sa pananampalataya. Of course, titingnan natin, ano ba yung pangunawa nila sa pagka-Kristo ng ating Panginoong Yesus? No? Doon natin madidiscern. Pero kung sila ay umahawak din sa paniniwala na pinangahawakan din natin, sa maraming bagay, kapatid natin sila sa pananampalataya. Ang point lamang po mga kapatid, ang iglesia ay isang supernatural assembly ng mga tinawag ng Panginoon.
Marami nandun siguro sa mga maling pamamalakad pa ng iglesia. Pero meron pa rin tinawag ang Panginoon sa mga iglesyang yun. Kaya ito ay supernatural assembly ng mga tinawag ng Panginoon, mga tinawag din palabas ng mundo sa pamamagitan ng soberanong biyaya ng Diyos. Ito ay maluwalhati, again, hindi dahil sa atin, kundi dahil sa gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Uulit-ulitin ko, tayo po ay maluwalhati, tayo po ay banal, hindi po dahil sa atin, kundi dahil po sa kung sino ang tumawag sa atin. At nire-reflect yun natin sa ating pag-gather. Every time we commit ourselves to the pure preaching of the gospel, pure administration of the sacraments, and the proper administration of church discipline. Ang buwan sa gabi ay maliwanag. Pero kung iisipin, ang buwan mismo ay bato lamang. Hindi niya kaya mag-produce ng sarili niyang ilaw. Saan nanggagaling ang kanyang ilaw? Sa araw. Ang araw, nililiwanagan niya ang buwan, at ang buwan ay nagre-reflect ng liwanag niya sa mundo. Kaya natin nakikita ang buwan. Ganun din naman sa iglesia ng ating Panginoon. Ang iglesia, gathering ng mga anak ng Diyos, tayo ay banal, tayo ay maluwalhati, hindi dahil sa structure natin, hindi dahil sa mga programa na meron sa church, at hindi rin sa ating bawat isa sa mga tao. Hindi porket meron tayong mga kanya-kanyang mga career sa buhay, ay tayo yung naging dahilan kung bakit maganda ang iglesia. The church is glorious, the church is holy, the church is beautiful because of Jesus Christ, who is glorious, who is holy, who is beautiful. And we reflect that sa ating pagsasama-sama. Kaya nga, tayo ay nakapag-gather, nakapag-awitan, at ito ay maluwalhati sa Diyos dahil lamang nire-reflect natin yung kaluwalhatian ng kanyang anak na si Jesucristo. Kasi maraming mga church pwedeng mag-awitan, pwedeng gumawa ng mga activities, pero hindi malulugod ang Panginoon. Bakit? Mali ang kanilang pamamaraan, mali ang kanilang mga ginagawa, mali ang kanilang desire. Pero kung tama ang ating pangunawa sa kaluwalhatian ng Diyos, sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo, nire-reflect natin ang kanyang kaluwalhatian, lalo ng kanyang anak. Kaya mga kapatid, sana maunawaan natin kung ano yung pinaka-design ng Panginoong Diyos, pinaka-purpose ng Panginoong Diyos sa kanyang iglesia. Tanungin natin yung sarili natin na kung tuwing tayo magsasama-sama, nakikita ba talaga ang liwanag ng ating Panginoong Hesukristo? At kung tayo nagsasama-sama at lumiliwanag dahil sa Panginoong Hesukristo, tanungin din natin, nakikita ba ng ibang mga tao na tayo nagliliwanag dahil sa Panginoong Hesukristo? O baka naman, tayo ay Kristiyano lamang sa araw ng linggo. Tapos sa mga susunod na araw, ay hindi na muna tayo Kristiyano. Again, ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang every Sunday. Ang pagiging Kristiyano ay every day of the week. It's who we are. Dapat nakikita ng mga tao. And even, pag nag-gather tayo bilang magkakapatid, nawa yung mga kapitbahay natin, dito sa Genti, sa Chico, dito sa Valenzuela, ay makita talaga yung liwanag ng Panginoong Jesucristo sa ating pagsasama-sama. Sa pangalawang punto po, ito po yung panghuli, the gracious fellowship of the sanctified saints. The gracious fellowship of the sanctified saints. Balikan po natin yung pinaka-teksto natin doon sa 1 Corinthians chapter 1, verses 1 to 3. Si Pablo, malinaw, sinabi niya, or siya yung nagsulat talaga, nung sulat doon, kasama si Sosthenes na kanyang kapatid din at manggagawa. Sumulat siya sa Corinth. Pansinin niyo po ang Corinth, bago natin basahin yung verses 2 and 3, ang Corinth, ang kanyang location ay napakaganda para sa economy. Bakit? Kasi daungan ng barko, palitan ng mga trades ng mga goods.
At bukod doon, palitan din to ng mga knowledge na nakukuha sa iba't ibang bansa. No wonder, nandun yung payabangan sa Corinth, na meron silang alam, binautismo sila ni ganito, ni Cephas, ni Pablo, ni Apollos. Nandun din yung payabangan doon sa mga kaya nilang gawin. Bakit? Nature na ng Corinth. Napagalingan doon sa mga nakukuha nila. At nire-rebuke ni Pablo ang mga taga-Corinthians dito sa kanilang arrogance. Diba, sabi pa nga niya, ano ang yung pagyayabang? Ang ipagyabang mo si Kristo lamang. Pero sa kabila ng ganitong pangit na ugali ng mga Kristiyano sa Corinth, tignan niyo po ang pagkatawag sa kanila ni Pablo. Sabi po doon sa verse 2, para sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto. Tingnan nyo, iglesia pa rin ang tawag ni Pablo sa mga taga-Corinto. Bakit? Sa kabila ng kanilang mga pangit na ugali, ng mga kasalanan na meron sa kanilang mga puso, hindi nakabase doon ang kaluwalhatian ng isang iglesia, kundi doon kay Kristo na tumawag sa kanila. Para sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa mga tinawag upang maging kabilang sa sambayanan ng Diyos sa pamamagitan ng pakipag-isa kay Kristo Jesus. Gayon din sa lahat ng tao, na sa lahat ng dako, so hindi lamang doon sa Corinth, na tumatawag sa pangalan ni Jesus na Panginoon nating lahat. So may inyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos, ating Ama, at mula sa Panginoong Hesus Kristo. Tingnan nyo, sa kabila ng ganitong identity ng mga taga-Corinth, sa kanilang mga arrogance, sa kanilang mga pagyayabang, nandun pa rin ang pagkatawag ni Pablo sa kanila. Sabi pa ni Pablo, di ba? Tinawag sa pagkabanal. Sa English, called as saints. Sa Roman Catholic Church, para maging santo ka, kailangan may patunayan kang himala at meron kang pakitang kabutihan talaga, tapos bibendisyonan ng mga ng Vatican para tawagin kang santo. Pero kung iisipin, sa Biblia, ang tinatawag na santo ay lahat ng mga binanal ng Panginoong Jesucristo. Tayong lahat yun. Hindi natin kailangan ng mga pagkatawag pa ng Vatican para tawagin tayong santo. Tayo ay santo dahil sa ating Panginoong Jesucristo. At kung iisipin, pare-pareho tayong makasalanan, karapat-dapat sa pangwalang hanggang kaparusahan. Ngunit dahil sa biyaya ng Panginoon, wala sa mga gawa natin, tayo ay niligtas at tinuring na banal. Ngayon, kung meron tatawagin special group of people para tawaging mga santo, ano ang kanilang iniambag doon sa kaligtasan na binigay ng Panginoon? Wala. Kaya yung katuruan ng Roman Catholic patungkol doon sa mga ginawang santo ay mali. Hindi biblical, wala sa Biblia. Ang malinaw na sinasabi sa Biblia, tayong lahat ng mga tinawag sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay tinuturing ng banal. Tayo ay mga santo. Anong hinahanap sa atin ngayon, gaya sa Corinth, ay lumakad ayon doon sa pagkatawag sa atin. Tayo ay binigyan ng identity na kasama kay Kristo Jesus. Tayo ay mga binabanal. Yung sanctification, ang ibig sabihin lamang nun, being set apart for a special purpose. Ano yung special purpose na yon? To be Christ-like. Para ipakita ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin. At ang iglesia ay binabanal. Sa kabila nun, binabanal pa lang tayo, pero immediately tinatawag na tayong banal kagad ng ating Panginoon. Hindi sabihin na tayo ay perfect. No? Sabi nga doon sa tanong natin, sa number 56, ano ang paniniwala tungkol sa kapatawaran ng mga kasalanan? Pakinggan niyo po. Ako ay sumasampalataya sa Diyos. Dahil si Kristo ang namagitan na wala siyang aalalahanin pa sa aking mga kasalanan ni sa kalikasang kong kasalanan, gayon pa man ay kailangang makipagbuno laban sa lahat ng aking buhay.
Higit pa ang biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa akin, ang katuwiran ni Kristo na mapalaya ako mula sa katulad magpakailanman. Ibig sabihin nito mga kapatid, meron pa rin struggle. Kahit na tayo ay binanal na, tayo ay tinuring ng banal, tayo ay binabanal, meron pa rin struggle. Meron pa rin pakikipagbuno. Kaya hindi tayo pwede magyabang na sabihin natin na super holy na tayo eh. Hindi natin pwedeng sabihin na doon sa kapatid nating mas mahina na ano ba naman yan, Kristiyano ka na ba? Buti pa ako, Kristiyano ako, ito yung ginagawa ko. Hindi pwede. Tayo po ay nakikipagbuno. Iba't iba lamang yung mga kinakalaban natin sa araw-araw. Pero tayo ay nasa mundong ito, nakikipagbuno pa rin sa laban ng buhay. Kaya nga ang tawag din sa church dito sa mundo ay church militant. Yung isang tawag church triumphant. Yung church triumphant ay nandoon na sa langit. Yung mga namatay na, nagtagumpay na sila. Wala na silang pakipagbuno. Tayong nandito sa mundo, church militant, kasi nakikipagbuno pa tayo sa mga kaaway natin. Si Satan, yung mundo mismo, and even yung flesh natin, kaaway natin. Merong patuloy na pakikipagbuno. At habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagbabalik, o kaya mauna tayong bumalik sa kanya, doon tayo tatawaging triumphant. Nagtagumpay na tayo mula sa pagsubok ng mundong ito. And until then, sabi sa Bible, we fight the good fight of faith. Habang nandito tayo, nakikipagbuno tayo sa buhay na to. Pero ang napakagandang bagay, sa kabila ng pakipagbuno natin, hindi ibig sabihin nun na kailangan pa rin natin magtagumpay para matuwa sa atin ang Panginoong Diyos. Hindi po. Kaya tayo nakipagbuno dahil ito ay senyales na dahil sa ating paghingi ng tawad sa Panginoon, hindi tayo komportable na sa kasalanan na meron sa atin at sa mundong nakapaligid sa atin. Kaya tayo nakikipagbuno. Hindi para manalo, para makuha yung favor ng Panginoon, kundi merong favor ng Panginoon at hindi tayo komportable doon sa kasalanan na nakapaligid sa atin. Kaya tayo nakikipaglaban. At ang gusto natin ay mamuhay na nakalulugod sa ating Panginoon. Si Kristo, siya yung gumawa ng dahilan kung bakit tayo napatawad. At dahil doon, wala na tayong kailangan pang bayaran. Ang kailangan na lamang natin manindigan sa kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon. Ang church ay punong-puno ng imperfections at lahat sa atin dito ay formerly ay mga makasalanan. Ganun pa man, tayo ay mga binanal na bayan ng ating Panginoong Diyos. Tayo ay tinawag ng mga banal. At dahil po yun sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, hindi dahil sa atin. Tayo ay binanal, hindi dahil sa gawa natin. Tayo ay tinuring na banal dahil lamang sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kung maalala nyo, wala po ako nung time na binubuo nyo pa yung church. No? Nung binubuo pa lamang yung church, of course, nagsimula siya sa rubble pa, no, sa mga semento, sa mga bato. Makalat pa yung itsura ng church na nakikita natin, yung building na nakikita natin ngayon. Ganun pa man, tanungin mo yung isang architect, kausapin mo siya. Pag kinausap mo, kamusta yung building na tinatayo nyo? Sasagutin niya, tinatayo pa rin, inaayos pa din. Ganun pa man, hindi pa man to kompleto, hindi pa man to buo, pero tinuturing na siyang building. Sa kabila ng kanyang pagiging magulo, sa kabila ng pagiging hindi pa kompleto, tinatawag na itong building. Bakit? Kasi yun naman yung pupuntahan din talaga. At binubuo na papunta doon. Ganun din po sa iglesia ng ating Panginoon. Ang church, it may look messy dahil sa mga kasalanan natin. It may look chaotic dahil pinipilit nating ayusin kung ano yung gusto ng Panginoong Diyos na pamamalakad sa iglesia. Pero still, sa kabila ng kaguluhan sa church, sa kabila ng mga kahinaan natin,
tayo ay tinawag pa rin church. Tayo ay tinawag pa rin banal. Hindi tayo hinintay na maging perfect para matawag na banal, kundi sa kabila ng pagiging magulo natin, sa kabila ng pagiging makalat nating mga anak ng Diyos, tayo pa rin ay tinuring na banal. Tayo pa rin ay tinuring na iglesia. Bakit? Kasi yung nagtayo sa iglesia ay tinuring tayong banal. Hindi tayo tinuring na makalat lamang, kundi tinuring tayong banal. At sa kabila ng kaguluhan, si Kristo tinawag tayong kanyang iglesia. Tayo ay sa kanya. Kaya nga, ang sinasabi ni Pablo, He who began a good work in you, nagsimula ng mabuting gawa sa inyo, will bring it to completion. It's good as done. Kung tayo ay makalat pa, tinuring pa rin tayong banal. Hindi dahil meron tayong magandang ginawa, kundi dahil kay Kristo na nagsimula ng gawa sa atin. Mga kapatid, ito po yung challenge po sa bawat isa po sa atin. Tayo ay tinawag na banal, sa kabila ng hindi tayo perpekto, kundi dahil ang Diyos ay mabiyaya at si Kristo ay mabuti. Nawa mga kapatid, mabuhay tayo living out our identity as saints of our Lord, as the church of the Lord Jesus Christ. Let us cherish the church. Mahalin natin ang kanyang iglesia. Pag sabi natin iglesia, hindi lamang po yung physical structure, kundi ang bawat isa dito po sa church. Mahalin niyo po yung katabi ninyo. Mahalin niyo po yung taong nasa harapan po ninyo. Meron man mga pagkakamali, pero pag-usapan para magkaayos. Patuloy nating labanan ang kasalanan at mamuhay tayo sa araw-araw ng merong pagpapasakop sa ating Panginoon. Lumago tayo sa kabanalan, mga kapatid, at nawa ay talagang makita sa buhay natin yung kaluwalhatian ng Diyos na siya nagtawag sa atin patungo sa isang napakagandang liwanag. So mga kapatid, tayo, kabilang ang iba pang mga iglesia sa iba't ibang parte ng bansa at iba't ibang parte ng mundo ay patuloy na nakikipaglaban dito sa mundo. Kung nararamdaman nyo minsan na nanghihina kayo sa pananampalataya, huwag kayong mag-alala, hindi kayo nag-iisa. Meron din tayong mga kapatid na nanghihina rin sa pananampalataya. Ganun pa man, patuloy tayong lumaban sa harap ng mga pagsubok ng buhay, sa harap ng pagod ng buhay, sa harap ng mga pagsubok ng ating pananampalataya. Manatili tayong lumalago, laging hinahanap kung ano yung makapagbigay ng kaluguran sa Diyos, at patuloy tayong magpasakop dahil naunawaan natin na tayo ay sa ating Panginoong Jesucristo. And muli, since tayo ay na kay Kristo na siya nagbigay ng kanyang buhay sa atin, muling nabuhay at namumuhay magpakailanman, ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ay asahan natin mabubuhay din magpakailanman. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong pong harapan. Nauunawaan na kami po ay mahina. Marami pong mga bagay sa amin na kailangan pong maayos. Turuan niyo po kami, Panginoon, na magpakumbaba patuloy. Nahanapin po kung ano po ang nakapagbigay ng kaluguran sa inyo at kung paano po kami nararapat na mumuhay according sa inyo pong salita. Turuan niyo po kami magpakumbaba. Turuan niyo po kami na tanggapin kung meron pong mga kailangan na ayusin po sa amin. At turuan niyo po kami na tanggapin yung mga pag-aayos na kaya niyo pong igawa sa amin sa pamagitan po ng inyong banal na Espiritu. Panginoon, kayo po ang patuloy na mayayag even sa aming mga buhay. And more importantly, dito po sa inyong iglesia na talaga pong makita po ang inyong pong kaliwanagan. Salamat, Panginoon, kayo po ang patuloy na may taas. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ngayon po ay